Hello mga kasabong, Ninyo Anthony sa El Nino Conditioning System, ang observant na magmamanok. Shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System user, shoutout sa mga nag-champion, shoutout sa lahat ng mga nanalo, shoutout sa lahat ng El Nino Conditioning System observer, at shoutout sa lahat ng aking mga subscriber, shoutout sa lahat ng aking mga followers, shoutout sa lahat ng mga viewers. Shoutout sa inyong lahat. So, di ko na kayo may isa-isa. Sobrang dami nyo. Yung shoutout lang sa inyo lahat. Pag sabihin viewers, isa na kayo dyan. Pag nanood kayo, na shoutout ko na kayo. Kahit hindi man pangalan ninyo yung nasabi ko, hindi ko man masabi pangalan nyo, at least lahat ng mga viewers, kasali na kayo sa shoutout ko. So, ang pag-usapan natin ngayon is about tama at mali na sparring. Dito tayo sa tama. Kasi ang sabong, ano yan? Paluan yan. So, para matuto ang manok, sa sparring mo, tuturuan. So, pag alam mo na ang palo ng manok mo, pag alam mo na ang diskarte at palo ng manok mo, pwede mo na yan, hindi sparring madalas. Kasi alam mo na, ilalabas talaga niya kung anong galing niya na palo, lalo na pag nakaload ng adrenaline. Kaya, kung may manok ka na bobo, o may manok ka na iba-iba ang diskarte, yun ang turuan mo. Isa ito example ha. Isa ito na example. Nung naghahanda ako, kasi yung amo ko dati, sa sobrang dami ng laban namin, halos puro sa sugatan yung manok namin, mga panalo. Bibili na kami sa labas, kasi backyard lang nga. Bibili kami sa mga backyard din. Bumili siya ng 2 manok. Yung isa, white legs, yung isa, gold. Yung isang white legs, pag manalo to, halos walang sugat palagi. Itong gold, bubo. Bubo talaga. As in, kahit anong ginawa kong pagkukondisyon, hindi siya, kasi maiksi lang panahon ng pagkondisyon ko. Siguro 2 linggo lang, kasi halos bawat imbitasyon sa amo ko dati, sa salihan namin, bibili kami ng manok, kahit 2 linggo, ilaban na. Ganyan ka kampante ang amo ko pag ako nag-kondisyon. Kahit galing pa yan sa backyard, basta mahawakan ko, alam niya mapagalaw ko yun. Pero yung gold na yun, yung gold na bagong bili kasama ng white league. Kasi yung white league nanalo na walang sugat yun eh. Ilang beses yung nanalo, parang umabot ata ng, sa amin lang 4 na beses na walang sugat-sugat. Nabenta pa yun. Binili ng mataas na presyo ng financier namin. Kasi may financier din kami. Binili. Tapos doon, iwan ko ano nangyari, broadcast ba yun o nilaban pa ulit. Pero itong gold, ang pag-usapan natin, kasi 2 weeks ko lang itong hawakan, nilaban agad. Sa financier namin, ang dinala ito sa Ormoc ha, dinala. Itong 2 manok na to, dinala sa Ormoc. Nanalo na to sa aming lugar, pero pinakondisyon nila sa akin, dinayo sa Ormoc yung 2. Kasi wala na kami magamit, mga bata na bumili lang kami sa kapitbahay, mga backyard, ito lang sa amin, bumili kami. So yun ang kinondisyon ko. 2 manok, kasi 2 kaks yung sinalihan niya sa Ormoc eh. 2 manok, itong isa winner na to. 3 times winner na ata to sa amin eh. Yung white leg. Yung gold bagong bili, 2 linggo lang. 2 linggo lang. Kinondisyon ko, dinayon lang sa Ormoc. Yung manok ng gold na yun, pagbibitawan ko, ayaw magbago ng style, susugod, hihinto. Susugod siya, tatakbo, papapak, pero hihinto sa harap. Napipretro siya, napapalo. Kahit anong bitaw, kahit malapit, hindi papalo agad, magpapauna. Kaya, kung umabot yun ng 2 buwan sa akin, paghahanda, baka mapabago ko yun. 2 linggo ko lang yun hinanda. In-scratch box ko, pinapalipad. Yun pa rin ang palo. Tatakbo, hihinto. Kaya yun, alam ko na anong resulta. Pag uwi,
yun talaga natalo. Pero binigyan pa rin ako ng pera kasi yung isa panalo walang sugat. Binigyan pa rin ako ng pera. Binigyan pa rin ako ng share sa financier. Kaya ang manok nasa training yan. Nasa pag-sparring mo yan kung paano mo palabasin. Kaya ito mag-share lang ako ng konting idea about sa sparring. Pag gusto mo maturuan, stag pa lang, doon ka mag-start ng training ng palo. Kailangan diretso paluan. Harapan mo, bitawan mo sa harapan. Huwag mong ilayo kasi ang matutunan niyan giri. Lapit agad. Ganyanan agad. 'Yun ang ituturo mo. O linggo-linggo mo ibitaw ng ganun. Ay kung magaling ka tumingin ng palo, kung magaling ka mag-sparring, kahit pag-stag, kahit twice a week mo sparring or thrice a week ba, every other day, para lalabas talaga ang palo niya. Pero yung every other day na yan, hindi yan matagal. At least 2 linggo lang. Kasunod, every week na. Ladder rise ng step by step din. Bitawan mo sa harap. Mga bata pa naman yan. Awat agad. Ang ano mo lang yan na matuto pumalo. Tapos sunod naman. Basta ang una mong i-train sa kanila kung paano pumalo agad. Huwag yung padiskartehin mo muna. Sa diskarte ngayon, di na yan kailangan sa haba ng tari. Diskarte, palo ang kailangan ngayon. Kaya yun ang ano mo sa manok mo. Sa stag. Pag palagay natin, makabili ka naman ng kak. Kak naman, nakabili ka ng kak. Ang style naman sa pag-sparring sa kak, ganun din. Bitawan mo rin sa harap. Tsaka mo turuan. Tsaka mo turuan lumiskarte. Kung alam mo na ang palo niya na nakakauna. Tingnan mo. Kasi kahit malapit pa yan, kung magaling yan bumato ng palo, magaling yan bumato na makikita mo yan kahit malapitan ng paluan. Makikita mo yan. Basta mabilis ang mata mo. Palo agad gagawin yan. At patama na maayos. Yan, kung makita mo na maayos siya magpatama, ayun, tsaka mo siya ilayo ng sparring para makita mo naman ang diskarte niya. Ganun lang yun. Pero dapat bawat sparring mo, galitin mo ang manok para makita mo talaga. Sa tao nga, makakapatay tayo pag galit eh. Ganun din ang manok, makakapatay tayo, makakamatay ang manok pag galit. Ganun yun. Galitin mo ang manok. Huwag mong bitawan agad na hindi magalit. Hindi naman yan papurmahan eh. Paluan yan. Galitin mo ang manok bago mo bitawan. Yun ang pinaka logic dyan. Kasi ang tao makakapatay pag galit. Ganun din sa hayop. Ang hayop makakapatay pag galit. Pag bitawan mo yan agad na hindi pa pinapagalit, didiskarte yan, gigiri lang yan. Kaya proper dapat ang sparring mo. Dapat maayos ka mag-sparring. Ano naman ang mali sa sparring? Ang mali sa sparring, yung matagal mong awatin, mali yun. Kasi 1 hanggang 4 na palo, yun lang ang pinaka kailangan ng manok mo pag may tari na. Huwag mong ipatagal pa. Kung ipatagal mo pa yan, matututo ng kabubuhan manok mo. Yuyuko na yun. Pag yuyuko na yan palagi, likod ang tatamaan, patay agad yan, hindi na makaganti. Pag likod tatamaan, paralyze manok mo. Kaya huwag mong turuan ng matagalang paluan. Yung pinakamatagal 4 na paluan, okay na yan. Kung turuan mo man yan ng matagalang paluan, di na ganun katagal na iyuyuko na sila. Pagkita mo medyo pagod ng manok, awatin mo na. Kasi pagkurin mo yan lalo sa sparring, yuyuko na yan eh. Yuyuko, tingnan mo muna yung palo niya, may snap pa. Kahit medyo pagod-pagod na siya, kunin mo na. Huwag mong hintayin na masusuong na siya sa manok, sa kapwa manok. Huwag mong hintayin na susuong kasi pag masusuong yan, magiging ugali na nila yan. Susuong na yan palagi. Kaya kung gusto mo talaga matagalan na sparring, tingnan mo kung
Okay pa ba ginalaw niya? Huwag mong hintayin na susuong siya. Ang iyang pag ako pag matagal ako mag-sparring, doon ko yan ginagawa sa mga maintenance na sparring, yung wala pang schedule ba. Pero hindi ko hintayin na kakalas na siya tsaka ko awatin, or susuong na siya tsaka ko awatin. Pag makita mo na ganyan abilidad niya, meron siyang style sa laro, awatin mo na manok mo, kasi yun na talaga ang instinct ng manok mo. Yun na ang mga kaya niyang gawin pag drag fight. Kaya pag alam mo na ang gagawin niya, wag mo na yang bubugin sa bawat sparring. 2 to 3 to 4 buckles lang, tama, apat awat na para masabik siya sa paluan, para ang magiging mindset ng manok mo, kailangan ko makauna kasi hindi na ako makaganti sa susunod na pahabaan pa ng palo. Kailangan ko makauna palagi, kay sunod na sparring mabugbog na naman ako pag hindi ko makauna. Ganon ang mindset na gawin mo sa manok. Kaya yan ang tama at mali sa sparring. Salamat.